Pero ngayon yung best friend niya ni speaker ngayon, yung madaldal si Kiko Barsaga eh. Actually, nagtitrending bigla si Kiko Barsaga. 27 years old na congressman na pinsan ni Nino Barsaga pala to. Ako hindi, wala rin akong kabilib-bilib doon sa ano na yun eh. Kay Kiko Barsaga. Oo eh. 'Di ba? Speaking Kiko Barsaga, nakita nyo ba mga kababayan yung kumakalat na litrato ni Kiko Barsaga na nagpapakita na hindi po congressman siya? Na kung saan limpak na pera yung hawak. Nagpiplex ng mga sports car. Nako. Mga luxury car. At kung ano-ano pa. Nako. Yan Ito alam mo ngayon kapag ka nagsalita ka, dapat malinis ka eh, no? Dapat alam mo malinis ka. Yan, di ba? Tama ka, Insan eh. Kapag nagsalita ka, halong kating ka rin eh. Siguraduhin mong malinis ka. Kasi kapag ka hindi, lahat yan maglalabasan eh. Tama. Diba? Parang ngayon, di ba? Hindi, sa atin naman, kung may kasalanan pa si speaker dito about sa mga issue sa kanya, hindi naman natin sila sarado yung posibilidad na posibleng meron nga. Pero kung ganyan lang yung gagawin ni Kiko Barsaga na maintriga lang, kasi bilang siyang congressman, dapat yung asta mo hindi vlogger. Correct. Dapat yung ando ka na sa loob, wala kang ebidensya. Dapat may ebidensya ka dapat. At saka meron namang plenaryo na dapat doon talakayin eh. Kaya diyan siya na sisitang si Kiko Barsaga eh. Kasi yung mga naririnig ko, na syempre sabi ng mga tao na eto daw si Saldico tao ni speaker. Hindi natin talaga mawawala sa isip ng mga tao yan. Yan. Tao mo yan eh. Tapos wala kang alam dyan sa bata mo. Kikilos ba yan nang hindi mo alam? Kikilos ba yan nang hindi mo alam? Sabi, Speaker Martin, kikilos ba yung bata mo na hindi mo alam? Parang gano'n eh. Yung mga ayan yung atake. Ayan yung narrative ni Kiko Barsaga eh. Tsaka ng iba rin, no? Pero ayun nga yung nga dito kay Kiko Barsaga, no? Ang dami niya sinasabi ngayon. Yeah. Pero ang ending pala, hindi rin pala siya malinis. Yun ang problema. Kasi in the first place, ano ba trabaho mo? Ba't ang dami mong pera? Magkano ba sweldo ng congressman ngayon? Magkano sweldo ng congressman? Ano ba negosyo mo, kamo? Ano pa negosyo mo? Ano lang siya, 27 years old, sing edad lang nata ni Jake. Kasi edad lang namin ni Jake. Saka mga partner, yung pagpiplex din niya ng mga luxury car, yung pagpiplex niya ng napakaraming pera, yun talaga ang dapat tinitingnan din. At saka nagbura siya ng mga posts. Kasi biruin nyo kami na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, lagi naman namin sinasabi, kung merong kasalanan, kasi ang panawagan ni Kiko Barsaga, magbitaw na itong si House Speaker. So ngayon, kung totoo na may kasalanan na itong si House Speaker, much better magbitaw siya. Pero kung wala naman siyang kasalanan, patunayan niya na lang na wala siyang kasalanan. Correct. Ganun lang naman. Pero ang masakit kasi dito, yung nag-aakusa, na katulad ni Kiko Barsaga, ang daming nasisilip na butas ngayon. At saka nagbubura siya ng mga post. Teka muna. Baka akala nyo, sasakyan at pera lang ang pinopost niya. Pati mga chika bebe. Talaga? Diba? Nagkalat sa social media yung mga naka-angkla sa mga hita ng mga babae. Yung ulo niya, sa legs. Diba? Yung para bang kulang na lang isiksik yung ulo niya sa pagitan nung ayoko nang ituloy, pero gets nyo na yun. Gets nyo na yun. Saka mga partner, mismong si Nino Barsaga na pinsan ni Kiko Barsaga ang nagsabi na wala na daw sa lugar yung ginagawa ng kanyang pinsan. Wala pa daw napapatunayan. Kakaupo niya lang, di ba? Ng eksena. Kakaupo niya lang itong June 30. Kakaupo niya lang nun. First, unang term niya yan tapos diba? Nag-iingay agad. Tapos may mga tapos nepo congressman na pala. Pero minsan kasi yung attitude nung si Congressman Barsaga, minsan off ako dahil parang hindi dapat ganun yung ikinikilos na isang congressman. Ng isang congressman Tapos meron siyang post na wala sa lugar wala sa lugar, parang may siya parang may ayaw ko mang sabihin na may problema sa pero parang ganun
Ilalayo mo. Pagkatapos niya manawagan na palitan si House Speaker, bigla siyang nag-post sa kanyang social media na siya na lamang daw ang gawing speaker. Nako. May baliw. Teka muna. Di ba magpinsan niya si Nino tsaka si Kiko Barsaga? Baka naman, baka naman sabi ni Nino, tanungin natin lahi nyo ba talaga? Di ba? Tinanong mo, kanina tumawag si Nino tumawag sa kanina. Tinanong ko yan may ano ba yan? May record ba ng mental yan? Sabi ko, wala daw. Wala daw. Kasi alam naman natin yung pero isa nga sa nilireklamo nga ni Nino nga kanina, ba't siya tumawag? Nag-post ito na doon sa rally daw, kailangan daw magdala ng armas. Yung mga nagrarally. Molotov nga. Yun nga. Magdala daw ng molotov. Diba? Magdala daw ng mga binura niya, di ba? Binura niya kasi may mga airsoft pa na sinasabi. Binura niya kasi alam niya kasi yun, sedition yun. Congressman ka, tapos magpo-promote ka ng rally na merong armas. Correct. Hindi rally yun. Kaguluhan yun. Kaguluhan ang hanap nila. Tapos congressman ka pa. At saka ito total nabanggit mo yan, yung panawagan na yan sa darating na September 21. Mga kababayan, kayo ho isipin nyo maigi. Ang mga nananawagan ho rito, yung mga pinapanood ng mga anak, mga apo nyo, yun po yung mga nananawagan, hindi po tulad natin na tayo sa ibang community. Ang community po netong mga pinanonood ng mga anak ninyo, apo ninyo, sila po yung nananawagan. Nako, inyo hong gabayan, ang inyong mga anak dyan, baka ho sumama na hindi nila naiintindihan at dahil idolo nila, yung pong mga nananawagan dyan, pupunta po sila. Na nakatakip ang muka. At baka magamit po sila sa hindi magandang plano ng mga nasa likod niyan. Sino ba organizer parang parang ang tinutukoy kasi dito, kung mapapanood yung vlog ng isang vlogger, na parang nagsimula ata yung panawagan na yun doon sa isang rapper na ang tema ng kanta ng rapper na yun ay tungkol naman sa droga. Nakakapagtaka lang na yung rapper na yun tungkol sa droga yung tema ng laging kanta, biglang mananawagan ng para sa bayan. Tapos ang isa pa dito, sinundan nung mga vlogger na malapit sa pinsan ni Boss Mike Cervera. Akala ko na diretso mo na Akala ko gagawin mo na Ikaw ba, boss? Partner? Mahuhulog sa kana ako sa upuan ko Sino ba ang nasa likod dito mga vlogger na ito na nananawagan ng ganyan? Iba yung dating ng panawagan nila na bakit kinakailangan pa magdala ng boting may lamang gas na pag inihagi, sumasabog. Ay, tingin ko naman, teka muna. Tingin ko naman siguro wala namang kinalaman dyan ng, siguro kung sakasakali na ang promotor niyan yung ating speaker, Kung siya yung promotor man, sakasakali, hindi ko siguro ipapanawagan yung magdala ng mga armas at molotov. Tingin ko hindi naman gagawin yon. Maaari siguro. Baka may sumausaw na iba gusto siguro. lang na magpakita ng suporta doon ng... Tsaka yung point dito, doon sa mga influencer na yan, obvious naman na mali yung gagawin ninyo, ba't nyo pa pinopromote? Kahit anong ikot-ikot pa ng explanation dyan, yung magrarally kayo na may nakatakip yung mga mukha ninyo, wala kayong lusod dyan, mali yun. So kahit mali, bakit kayo sumusunod at ang pangit dito, pinopromote nyo pa. Tandaan nyo may mga bata kayo, mga follower. Pag yan nauto nyo, sumunod sa inyo yan, di sila rin mapapahamak dito. Kaya nga. Tayo din. Sana kasi, dapat kasi pag nagbebenta ka lang, magbenta ka lang. Huwag ka na magrarally na kung ano-ano pa. Kaya. Pag nagrarap ka lang, magrap ka na lang. Tama. Pwede mo naman ipakita na, kunyari, mag-perform ka sa entablado. Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa iyo, hindi ito organisado ng ambagan ng bawat Pilipino. Ito ay inorganisa ng mga may interes. Kasi kung wala kang interes diyan, hindi ka gagastos ng napakaraming limpak-limpak na salapi. Kasi insan mukhang mukhang hindi rin kasi DDS yung organizer nito Kasi hindi pinapabagsak yung presidente Oo. nung yung rally Oo.
Hindi nakarekta eh. Ito nga ang problema dyan. Inaangkin nga ng mga DDS. Sabi ko nga, mahihina talaga. Umunawa tong mga DDS na to. Biruin mo sabik na makabuo ng isang malaking pagtitipon Sisingit na lang na sisingit Parang Kaya nangyari nung ipapapanawagan nila ang presidente yung dapat tanggalin. Unang-unang mga partner, ang presidente ang unang nagsiwala. Yan. Itong maanumalyang ito patungkol sa flood control. Correct. At pangalawa, kita nyo naman, ang presidente hindi tumitigil Tama. na papanagutin itong mga sangkot dito. Kaya nga. Yun na nga Sa kauna-unahang sa kasaysayan ng Pilipinas, ito lang ang Pangulo na itinaya. Sabi ko nga kanina, itinaya pati pato. Ano po? Babalikan natin yung pagtaya ni Pangulo. Makaraan po ang isang sandali.